Sa sobrang bantot at sangsang ng amoy na parang kulambong bumabalot sa isang barangay sa Bulacan, tila sumusuko na raw ang ilong ng mga residente. Saan nga kaya nagbumula ang misteryong amoy na parang sumpa na hindi mawala-wala? Sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, amoy patay raw ang hangin na nasasagap ng mga residente. Tuwing sila yung nagbubukas ng kanilang parang bodega, umalingasan po sa labas namin. Kahit gabi po, kahit tulog ka lang, gigising dahil sa baho. Yung mga pamangkin ko po sa kabila, talagang iba nagka-aside na rin po talaga. Ayon sa residente na itatago namin sa pangalang Buboy, 2 taon na raw ang nakalilipas mula ng gimbalin ang barangay ng tila nananadyak sa bahong amoy. Gusto na po sana doon, mapatigil lang yung ginagawa nilang yung mabaho na yun. Wala problema po kung sana buhay nila eh. Dahil na-permission na po sila. Kahit ang mga kapitbahay ni Buboy ayaw ring patulugin ng misteryosong amoy sa kanilang barangay. Nangangamoy. Hindi malaman kung may patay dyan na tao, patay na ano dyan. Nakakasulasok talaga. Yung baby ko, pagkapanganak pa lang, mga 1 week pa lang, na siya, umuubo na, akala ko nahawa lang. Ang amoy, umaalingasaw mula sa isang bodega na katabi ng maraming bahay. Nangangamoy. Mga kapuso, nakatindig po mismo ako sa lugar kung saan kinunan ng complainant ang video na ipinadala po sa resibo. Kung inyo makikita, sa video meron hong trapal na kulay asul. Diyan ho yun. Sa likod ng trapal na yan, sinusunog yung mga basura. At dito sa gawing ito, dito naman niya nakunan yung sako-sakong mga basurang itinambak na lamang sa lugar na yan. Ano ba ang itsura ng property? Yung nasa paligid ng property na irereklamo, residential area po ito. May mga residenteng, mga nakatira na posibleng, sinasabi nga ho ng mga taga-barangay may nagkakasakit na dahil nga po sa nakasusulasok na amoy mula ho doon sa property na inireklamo sa atin. Nang idulog ng resibo sa barangay ang mga hinaing ng mga residente, ibinahagi nilang minsan na raw nilang napasok ang naturang bodega. Yan o, tingnan mo, dahan-dahan baka lumubog ka kasi puro mga sibo yung tinambak. Ayon sa barangay, nag-apply naman ang may-ari ng permit noong 2022 bilang used goods trading o tulad sa Japan surplus. Hindi na nilang nagawang mag-renew ng mga permit. Pero bukod pa rito, tila may iba pang pinagkakabisihan na business ang may-ari. Something is fishy nga. Ito pong complaint na to ay pinaabot po noong January 2022. Grabe, sobrang dami. Sa unang pagbaba po namin, medyo malayo pa lang po, maaamoy nyo na yung masamang amoy. Ano nga ba ang nangungumbakong amoy na iyan? Nang idulog ng barangay Gaya-Gaya at ng resibo ang mga reklamo ng mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan, LGU, agad na nagkasa ng Surprise Inspection of Business Permits and Licensing Office, City Health Office, City Environmental and Natural Resources Office at iba pang departamento para ilabas na ang baho ng negosyong inirereklamo. Pagdating sa lugar, ipinresinta ng mga otoridad ng kanilang mission order sa tauhan ng establishmento. Mabaho. Pagpasok, tila landfill ang peg ng lote. Nang lapitan ng mga sako na pinagpipistahan na ng sangkatutak na langaw, lumuwa at bumulwak ang dugo mula sa mga ito. Yung amoy, parang siyang talagang nabubulok na laman, flesh. Malansa, gano'n, parang nabubulok na karne. Binuksan din ng mga inspektor ang mga container na naglalaman ng mga drum na nag-uumapaw sa mga laman loob. Wow! Bahaw, parang patay na tao. Nang tignan ng malapitan, laman loob at mga hasang pala ito ng mga isda. Ayon sa tauhan, ginagamit daw ng kanyang amo ang mga ito bilang pagkain sa kanyang fish pond business.
Bakit po patuloy kayo nag-operate? Yan sa operation namin, sir. Para din sa amin sa hanap buhay. Dahil sa mga natuklasang patong-patong na violation, tulad ng operating without sanitary permit at business permit, violation ng Philippine Clean Water Act at Ecological Solid Waste Management Act, nagpasya ang LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na ipasara ang establishmento. Unang-una, nag-operate sila ng walang sanitary permit. And then yung mga empleyado, wala ring health certificate. Pangatlo, walang personal protective equipment. Sa solid waste, yan po ay na-violate nila. Nakita nyo, mixed waste. Pati yung Clean Water Act. Nakita mo yung kanal, hindi dumadalo yung tubig. Doon sila di-discharge. Kaya kami, nag-recommenda ako kay doktora, immediate closure. Nagkalat ang mga basura, hindi nakahiwa-hiwalay ng maayos according to URI. Ganun kasi yung aming ordinansa base sa RA 9003. Tapos yun yung bio-waste nila, dapat contained yun eh. Lalo yun yung mga nabubulok. Ayon sa kanila, nakapagparehistro ng pangalan ang negosyo pero hindi ito nakakuha ng iba pang clearances para makapag-operate bilang used good trading. Operating po sila without a business permit. So, yun po yun nasa Chapter 3, Article 5, Section 62 ng Local Government Code po at ng City of San Jose del Monte Revenue Code. May violation na siya sa zoning. Yung junk shop is not allowable dun sa area dahil residential po yun. Ayon din sa Health Office ng San Jose del Monte, malaki ang panganib ng ganito karumi at kabahong lugar sa kanilang komunidad. Siyempre, pwede siya mag-post agad ng health hazard, no? Sa mga community na nakapaligid dito. So sa amin naman sa city environment niya, pati sa environment, so nakita tayo natin na ang dami naging paglabag, no? Guys, hindi wastong pamamahalan ng basura. Siniguro ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na inatasan na nila ang may-ari na linisin at dispatchahin na ang mga inimbak na mga laman loob. Sa sinasabi nung ahensya natin na nakita nila may violation po ako, ay pasensya na po at hindi na po mauulit. Sana mabigyan ako ng pagkakataon mo dapat samantala na para maayos ko yung paligid. Mabuksan niya na sana. Sinubukan din ng resibo na makapanayam ang may-ari ng property. Hindi ko na siguro i-reduce sir yung kanyang kontrata. Kasi isinarado na po ng city bali, bahala na po ang city sa kanya. Walang mali sa paghahanap buhay, pero oras na labis nang nakapeperwisyo sa kapwa at minsan ka nang nasita ng mga kinauukulan, mayroong hangganan at parusa ang pagsasawalang bakala sa kapakanan at kalusugan ng karamihan.